ito with the broken walls finally opening it up. Sana wala doon si Renmar at si Wolf. Kawawa na naman sila. But hey, this is it. Falcons leaning towards the blue side and Onyx PH going at the red. Joshi, nabanggit mo kanina yung mga macro heroes na posibleng magamit dito ni Super Marco. But for Onyx Philippines, what were some of the good things na pwede nilang i-build on today from what happened yesterday? For Onyx Philippines, kailangan din nilang tapatan yung aggression na kayang gawin ni Ogwen at ni Haji doon sa mid lane duo. Props for Brusco na ang isa sa mga heroes niya would be the Khalid. Maybe that's a good contention dito sa laban na to. Dahil kailangan nilang abangan, kailangan nilang abatan yung mga ginagawa ng Team Falcons, yung 4-man rotation nila without Super Marco, they have to break through it. You know, I was honestly surprised. Akala ko magiging heavily contested itong Marcel in this specific game. Pero hindi gano'n na magiging kaso. Tila ba they're gonna try something different para umpisahan ang ating laban. Both Suyu and the Harley are available since the Bax has been taken out already. Alam mo, kahapon nakita natin na may mga first pick Claude na rin. So baka isa to sa mga tinitingnan din ng Falcons. And alam mo naman, pag pinag-uusapan ng Claude, talagang rekta Super Marco din. Oo. Nakadikit na sa pangalan niya, kumbaga, yung Claude na yon. But I'm also looking at Valentina ni Haji. Could be a good option para i-prioritize ng Team Falcons. And there you have it. Napakataas ng win rate ni Haji with this Valentina. I believe that's a 62 para kay Haji. So, nandoon na naman nakaangkla ang Team Falcons sa maraming kayang gawin ng isang Valentina all throughout. And it's a pseudo ban for heroes like this. I was about to say the Kalea, pero kinuha pa din ng Onyx Philippines yun. Yung red side talaga, no? Mapapansin mo dyan yung mga power or pivot picks na pwede nating makita, especially with those red 1 and red 2. Kalea, I was about to ask you, Joshi, na parang ano ba yung magandang ruta? Kasi ginawa ng Onyx PH kahapon, iniwasan nila yung Valentina ultimate. Tila walang nakopya si Yue in certain situations. Pero itong Onyx, they're doubling down on it, or maybe even a Tsunami Slam would help Haji out a lot. So, ano yung approach na dito? What can he do para mas lalong maging mas malinis yung lineup dito ng Team Falcons? Kailangan ng Team Falcons ng sasama kay Haji para umabante ng umabante, para mahanap kung ano yung ultimate na kailangan niya. And at this time, looking at it, yung Kalea yung pinakamagandang pwedeng kunin ni Haji. But there goes, not Arlot. I was about to say that Onyx can go for a Fredin or Arlot on the red 3, pero inunahan na agad sila ni Flap. Alam mo yung Guinevere has been a staple hero para dito kay Kyle. Something about that Gwyn, tila ba yung Team Falcons talaga yung nagpapagana out of all of the teams in the Philippines? Alam mo, naniniwala ako na ang hilig kasi sa mga combo ng Falcons eh. And kung titingnan mo yung Final Slash, umi-ere kasi yan. So instant, para kay Kyle, nagamitin lang kagad yung Final Dream niya. And again, nagsiset up sila doon sa 4-man rotation na binabanggit natin right from the start. They want to put the hero for Super Marco like a Moskov, and yung apat na yan kayang pumatay ng kahit sila lang. So yun yung sineset up ng Team Falcons. But for Onyx, Charizla sa EXP, pwede nang gamitin Uranus even. Kailangan na ng someone na magpipil para doon sa kanilang carries. But Leo Mord would be picked by King Kong. Okay, ito yung hero na tila handa talagang humarap dun sa possible engages na gagawin nitong Team Falcons. Kasi considering yung 3-man lineup na meron sila ngayon, they have the Final Slash, Space Jump Violet Requiem, and even the passive ng Guinevere. And then a Tsunami Slam na pwedeng makopya ni Haji. So there are 3 approaches na pwedeng gawin dito ang Team Falcons pagdating sa initiation. But Onyx Philippines has the damage with the Leomord and the Claude. To know more about this game on Trap, here's Renmar and Wolf. Thank you, casters. Interesting. Falcons rush with the Valentina, knowing that Onyx are most likely going to get the Kalea and Claude. Ang naging sagot nila dito is the Guinevere Arrow, which is a very interesting combo. I really like it. At yung Onyx, imagine, open yung Harley, the Suyo can be picked up, but they chose to go for the Leomord knowing na kailangan nila ng mid-range. Hindi kasi sila pwedeng mag-full assassin or full utility. Leomord is a hero na literally nasa gitna nun, at yun yung pagtatapat nila sa isang Guinevere. By the way, statistically the best Valentina of this season, and Onyx just gave 2 great options for ultimates for Haji to take. Now, that is going to be a ban on the Gourd, and then a Harith ban from Onyx. Any other expectations? Maybe Falcons might ban another EXP option potentially? Yeah. Okay, so mga pagtatapat sa Arlot like Glue, for example, para mawala ng pang frontline dito ang Onyx. Kasi if you're looking at both Leomord as well as the Kalea, kailangan
kailangan merong haharap muna so that you can eventually set up on that of the team fights. So, pwede nilang i-eliminate yung Phobius factor here for Falcons. Oh, okay. So that is going to be a ban on the Atlas. It seems like that is going to be the sleeper pick right now for a lot of teams in the row, considering that the Valentina is on the side of Falcons. Makes sense to take it out. If you're in Falcon shoes, still committing an EXP ban, or are you going to try to target maybe Super Friends? Tingin ko, hindi ka na masyadong problemado dun sa mga Super Friends. Because maybe if medyo TH na TH ka, yung Valier na lagi pinipili din ng Onyx Philippines. But I think it won't answer it, but it won't really help your case. Much better if you just ban something like a Glue or an Alice para sa side ng Falcons. Yeah, those really strong EXP lane picks, the tempo breakers, Yes. yung mga tinatawag Yes. natin dyan. Ayaw na ng Falcons kasi isa din sa mga keys to victory natin, yung mga fights ng Onyx pagkatapos at bago mag-team fight or objective. So Uranus, so dalawa sa mga pinaka-high impact EXP laners na pwede kunin ng Onyx open, they get the low yi para kay Super Friends. Isang alam nila, naban nila yung Harif, so possibly magpamoskop yung Falcons. So baka ibahin na nila. They need a purified hero from the carry role. So baka carry yung kanilang piliin. Yeah. There's the Falcons and then there's the Kaja as well na pang-counter din ng mga teams against the Kalea. It's the Roger! Wow! That's a comeback pick. I was just saying earlier the down room, I wouldn't want to see Roger. I don't miss him. Falcons end up picking the Glue. Interesting decision. How do you feel about this? I think it might be a little bit too much of a wild card. For the roam roll against the Louis, medyo siguro mamaisip ka. Pero ito yung hero na hindi mo talaga mabubuhat and it will be a problem for this Leomord. So I do like the idea of the Roger, but Onyx Philippines, ang pwede nilang gawin dito is to look for another setup dun sa parang medyo fighter dun sa gilid, which kind of means baka yung Teris na dito yung obvious pick na sa Onyx. It's just so stable and dependable. And yeah, this as well. This is gonna be there. I have mixed feelings dito sa Roger, pero hindi ko kasi pwedeng kontrahin yung Louis ni Fritz eh. Yeah, what if they were cooking something? By the way, super fans, scan the QR code and predict the match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBB diamonds. I'm feeling kind of crazy today. Maybe the Falcons is just my right amount of crazy. I'm going with their draft despite it, yeah, being too wild. And ma-expect natin dito yung Roger na magkakaroon ng mataas na killing potential, especially kasi ang daming stunts eh. And you are also giving ultimates sa Valentina. So yeah, I do agree with you. Now, after thinking about it, siguro nandun ako sa Roger boat here. Interesting as we enter game number 1 at FPL Arena. Let's loop back the casters. Maraming salamat sa inyo, Renmar and Wolf. May urban legend na dumating. Kailan ba nating huling nakita tong Roger sa MPL? Siguro sa RG nakikita nyo to. Dito sa MPL para it's been a while. And this is the surprise na baon nitong si Super Marco as we kick things off in game number 1. Kailan ko ba huling nabanggit ang kalmot ng isang Roger? Season 14, 15? Matagal na Diba, ata. disclaimer, kumakalmot. Kumakalmot. Yan. Totoo yan. Even if we're shocked beforehand, doon sa teka lang. Aray ko po, eto na. Kung El Clasico lang ang pag-uusapan, Super Prince Louis, tapos Valentina ni Haji, parang bakbakan talaga to. Pare naman, nagkakamustahan pa lang kami. Wala pa kami masyadong plano. Hindi pa namin ine-expect na talagang punto po punto ang gagawin ng Team Falcons and Onyx. But again, the lineups were already set by our on-ground panel. Looking at it, sino bang mas magiging engaging in terms of the early game sieges na magkakaroon ng dalawang teams? We can see it now. I mean, Onyx Philippines, yung duality ng Louis na gamit ni Super Prince, ito yung binabanggit natin right from the start of the draft na kailangang sabayan ng Onyx Philippines yung kayang gawin na early game ng Team Falcons para makapag-setup kay Super Marco. But, ginulat tayo ng Team Falcons with an early game hero like a Roger na kayang lumaban 1v1 against that plot. Ang magiging problema daw dito ay doon sa Leomord. But it seems like Onyx is paying no mind to that at all dahil alam nila na kaya din nilang pumalag habang maaga pa. 15 segundo bago lumabas ang pinakaunang pagong ng laban na to. It is Brusco and Kirk positioning themselves para mabilis na maalalayan itong si King Kong as he is looking forward to level 5 already or maybe just level 4 bago magsimula ang major objective. May ambahan na rin nagaganap. Si Flap ay patutunugin lang or ilalapit lang sa kanya
itong pagong na ito. Diversion para kay Super Friends. Wala ta silang kamali-mali. Papasok din si Brusco. And this time ay napaflicker na rin si Super Friends. Nahigop itong si Kyle. Wala kang jump na dito ng Falcons. Ngayon naman Phantom Steed ay nagamit na rin ni Kiko. Ginahabol niya si Ogren. Wala tong patakas. Alam nila walang flicker. Alam nila na walang flicker si Ogren. At pinagtulungan nila ng dalawa kaya alam buhay pa rin. Hindi na magmamasim. Dito si Kiko. Ginaya din yung Phantom Steed. Nakawin din dito itong si Aji. Pero nagamit yung Pinify. Habang si Flap naman ngayon ang pinagtutulong-tulungan ng mga miyembro dito ng Onyx Philippines. Pero lalayo na muna ang dalawang natitira at dediretso na sila sa bagong. Men, shoutout kay Pibus. Sagpangan na talaga. Naku po si Flap, kailangan na rin umatras. Si Ogen, hindi talaga susuko. Binabato na lang mga burger ka sa akin. Atras muna si Ogen at mabubuhay pa rin. Wala pa rin ako ng bagong pre. Teka nga, kanina po may pagong nandyan eh. Ano ba nangyayari? Ba't di nila kinukuha? For Falcons, nabigyan kasi si Kyle. And it's a good job for Onyx, pero lalaban pa rin ang Team Falcons. Okay, wala pa namang final slash. Ito si Flap. Pero si King Kong ay nagwagi na. Kasama pa ang flex at ang ulo ni Flap. Dalawa. Kontra sa wala. It's Onyx being a good start at meron pang iba. Okay, Valentine may nagamit na. Chrono Fluid as well. Pero mabibitbit itong si Brusco. And this time ay ilalagay muna nila sa gilid si Ogwen. Alam nila na wala pa rin cooldown yung kanyang ultimate or hindi pa rin cooldown yung kanyang ultimate. Kaya nga naman aatras na muna ang Onyx Philippines. 1.6k kagad ang naibulsa nila. Tol, napakadaming aktibidades. 3 minuto pa lang ang ganap. It all started with Onyx Philippines trying to get Kyle doon sa bottom lane. Because of that, na-delay yung objective control ng Team Falcons. And hindi lang yun, tuloy-tuloy yung aggression ng Onyx Philippines. It is because of their sustain dahil nga may Kaleya sila. Wala pang damage yung Team Falcons. Kailangan pa ni Haji na makahanap ng ultimate and by that time, ang kinuha niya pa yung sa Leo Mord. So, kailangan niyang lumapit. Kailangan niyang kailangan niya ipunta sa close combat para mas maging efficient siya doon sa nakuha niyang skill. But unfortunately, kaya ng Onyx Philippines lumaban ng close combat. Diversion play na naman dalawa ang sumama. Pero bumalik na rin dito. Ngayon, si Brusco ang nasampahan ni Ogen. Flicker na force na rin kagad. Binuhat. Dispersion and rotation. And yung duality na yun ay nagpasakit sa ulo dito ni Ogen. Pero si King Kong pa ang nakakuha. No, nakakatalawa na to ha. Walang kawala. Si Patrick Star, pangalawang beses na yan para sa Onyx Philippines. Again, kahit roamer yun, wala na silang sinisino. Gusto pa nga sana ni Brusco makisali, but that's more than enough. Onyx Philippines with a 1.7k gold lead. Dagdag mo pa yung proactive rotation na ginagawa ni Kirk with that Alice. Dahil din sa Blood Gleam na meron siya, madali siya makapunta from point A to point B. Naiiwanan si Flap, yes. Nakakuha pa nga siya even ng energy plates doon sa bottom lane. Pero hindi pa magamit ng Team Falcons yung team fight nila dahil wala pang panggagalingan ng damage. Hindi pa online yung Roger and Super Marco. You know what, you're right. Iniisip ko na since nabanggit mo kanina na early game hero itong Roger, we would have expected na kahit papano makasali na siya dun sa first turtle fight pero hindi pa yun nangyari. Maybe now is gonna be the time para sumali na si Bulletproof sa laban dahil nakapaligod na sila dun sa may pagong. Ayan na. At si Savero mamataan. Okay, Blaze, si Duwin ay nagamit niya. Blood Team. And this time ay naipit na kagad. Itong si Flap. Phantom City nagamit na rin ni Kiko. Kahabol na si Ogen. Wala pa naman itong flicker. Pero transition ata sila dito sa pagong. Habang lilikod ba si Super Friends, pumunta rin doon sa left bush sa gitna. Habang tatalon si Kyle. Apat na miyembro lang ang natitira para din sa Falcons. Pupuntahan na rin natin si Brusco. Pero si Kiko pa rin na nagwagi. This still continues. Looking for it again. Si Ogen na naman. Looking to dish out against the others. Pero si Kirk baka wala. Naku, natalo na nakasabay ng Violent Trick Game. Dalawa pa nga ay nakasampa doon. At nakakuha na ng kill ang Falcons. Pero hindi pa tapos dito si King Kong. Gusto pa na sana niyang umisa. Kaya lang nasampahan din siya dito ni Ogen. Final stack as well. May ipit ata siya. Kaya lang nakakabayo eh. Dalawa na yung nakasakay. Isipin mo yun. Sa kabayo, dalawa yung nakasampa. Tol, pwede naman kasi yun eh. Banting sila eh. Tropa time. Si Barbiel, walang kinikilala yan. Kahit sino pwede. But at that moment, tila ba ang daming nangyayari? Sino ba yung lumamang sa mga ganong sitwasyon, pare? Definitely, Onyx pa rin naman ang may hawak ng kalamangan, but the good thing for Team Falcons is nakakabawi na sila. We're talking about Super Marco being involved dun sa mga team fight. It's the time na kaya nang pumalag ng Team Falcons. Pero, kailangan din nilang i-polish yung mga ganong klaseng ikot dahil doon sa early parts ng laban, nabigyan agad itong si Flap. Nagiging sacrificial lamb siya and it has to be stopped if your Team Falcons. Hindi pwedeng laging inaalay ni Flap yung buhay niya para lang makakuha ng
weaker side of the trade. Oh, but that's the thing, Brusco. Hindi, wala siyang pakialam sa kung sino yung nasa harap eh. The goal is to eliminate whoever is at the front line. Pag si Ogwen yung nakita niya, sige, ibato natin sa kabila. Pag si Flap, ganun din yung magiging kaso. So Team Falcons has to find a way para magkaroon ng access si Super Marco upon dealing those damage. Kasi 1-0-1 siya ngayon. Sure, meron siyang mobility and all of the other things. But what exactly can he do pag wala yung front lines? Alam mo, Super Marco, kailangan din nilang gumalaw na naaayon sa ikot o doon sa posisyon ni Super Marco dahil naka-Sky Piercer siya. Kailangan nilang magamit yon to their extent na makapag-stack up agad yung Roger ni Super Marco. But Haji is feeling a lot of pokes mula kay Super Prince. This is where it all started. And kailangan abatan ng Team Falcons yung paulit-ulit na ganito kasi yung frontline nila tinutunaw lang ng ng Onyx Philippines. Looking at it again, 4-2, 6-4-2 din ang kalamangan ng Onyx in terms of gold. Kalahati ang pagong. Okay, tatalon si Bruce dito. Gagamitin na ba niya ang kanyang tsunami slam? At dun nga sa gilid niya, kinuha yun. Nakatalo na rin ito si Kyle, pero siya mamamatay. Hindi niya makukompleto yung kanyang Fire Trick Him. Habang si Flap ngayon ay nagamit yung kanyang Final Slash. Apat na miyembro ang kanyang pinupunta. Figure yung nagamit din. Yung Throne of Ruin ni Kirk para dun sa follow-up. Akala natin makakatakas pa si Flap. Buti na lang nandun si Kirk. Superhero landing from Kirkitek. Napagandang positioning ng kanyang Throne of Ruins. And for Onyx Philippines, looking at it, nandun yung sistema eh, nandun yung checklist na ginagawa nila kapag may nabuhat, laging handa yung Onyx Philippines to provide the damage that they need. And hindi naman din ganun kakunat sila Flap and even Ogwen dahil kaya silang tunawin ng Onyx Philippines at this point in time. Team Falcons have yet to prove us yung Roger pick kung paano nila mapapagana. Alam mo, nagme-make sense na yung ginawa nila na pag Tsunami Slam kay Ogwen kahit siya yung pinaka-tanky member. O2 means na mawawalan siya ng items. Kaya may ginawa na naman sila. Ito na naman yung kanilang naging plano, pero makakasama naman. Kaya lang Fire Trick Him sa likuran! Pero magkakaibitan, mamamatay din si Ogwen. Habol na si Kyle doon sa may kaliwa. King Kong at Savero ay nandoon sa may gitnang bahagi naman. Dinabol si Super Makmak. Pero lalayuan na muna ito. Flap versus 2. Super Marco at si Bruce ang kanyang target. Pero sumama na rin yung kuya. Dito na rin si Kirk. Apat na miyembro na ng Onyx Philippines na nagsasama-sama. Nangukumpleto na ang pamilya. At habang nangyayari lahat ng yun, Uy! nawala din yung Torres sa itaas. Sumakay pa sa kabayo itong si King Kong. Pero andun na naman yung talon! Naku na, naabutan talaga. Dalawang agad ang nasikwan ni King Kong at magiging tatlo pa. Lobo kagad sa 6,000 ang kalamangan ng Super Fam. Di pa rin mainda ng Team Falcons Philippines yung nangyayari at ginagawa ng Onyx Philippines. Mabilis ang burst coming in from Brusco and Super Fleets. Dagdag mo na si King Kong na napakatagal sa gitna ng laban, all because of the passive, all because of the sustain na meron ng Onyx Philippines. Namisnam na naman and instant kill para sa Onyx Philippines. Bilis! Isinama pa nila yung Toro sa itaas, men. 10 minuto pa lang ang nangyayari at sobrang daming action na. Tol, Stockton Tumalones Reel. Kanina pa to. Sobrang dami ng assists nitong si Brusco and he's willing to sacrifice his life for the greater good of the family. Onyx Philippines. 7,000 na Ayan na ang naman. kalamangan at mukhang mag-engage na naman sila. Sinong susunod na biktima? Okay, kung sila inagamit, si Brusco naghahanap din Naku po, ng magiging turret. Nagamit na rin yung Winter Crown. Inaabangan na talaga. And King Kong ay nakakuha din ng kill. Ipit itong si Kirk. Pero sapat na yun kasi jungle naman yung nakuha ng Onyx eh. Ang kinailangan pagtulungan ng Team Falcon si Kirk para lamang makakuha sila ng kill. Yun yung binabanggit natin, bago pa man magsimula yung draft or habang nagsisimula yung draft, they have to have someone that can peel for the Claude and the Luyi na hawak ng Onyx Philippines. And it's Kirk. Gamit ang kanyang alis. Enough na yung buhay niya kapalit kasi it's still a better trade. It's a jungle na makukuha ng Onyx kapalit lang ng buhay niya. Aabot din naman siya sa pagbagsak ng Lord doon sa top lane. And for Onyx Philippines, ito yung plano nila right from the start of this game. Bigyan ng magandang buhay si Savero doon sa gold lane and at the same time, i-outpace ang Team Falcons. Tol, napasag na yung mga shields na nanggagaling doon sa inhibitor pero meron pang Lord sa itaas at doon din manggagaling yung iba sa Onyx. Nakakagulat ito And Brusco, umaabante, naghahanap ng mahuhuli
At ang dami niya magagandang pasok. Habang si Kirk naman ang mangunguna. Tinawag na rin si Marbiel. Kalahati si Over dito. Kaya napapasok na Brusco. rin. Tsunamis na may nabitawan. Makakatakas naman si Flavio the Flicker. Pero pumunta pa rin siya doon ni Kirk. At tatapusin na rin ni Kiko ang kanyang buhay. Apat na lang natitirang miyembro mula sa Falcons. At magta-transition muna sila dito sa baba. At mukhang tutuloy-tuloy pa sila dahil basag na ang ibaba. Now they're looking for the lock. Will that happen right now? Ayun na. Kukuha na naman ata dito si Brusco. Tinawag na naman si Marbiel. Pero may wave pa sila. Hindi makapasok. Pero tatlo yung tinamaan. Viant trick him. Kaya si Super Marco ay nakukuha na. Super Swings as well. Masyado na napapalalim din si Anjik. Kirk. At siya atay mapapatay. Diversion ay Tapos. ginamit din. At tatapusin na ni Isabero. Ang game 1. Roger ang gagamitin. Burger kayo sa amin. Onyx Philippines. Parang di naglaro kahapon. Minadali ang game number 1. They took Falcons by storm at hindi na nakasabay ang lipad ng